At ngayon po, kapanayamin natin ang Mayor ng Quezon City, si Mayor Herbert Bautista, hinggil sa nangyaring landslide at malawakang baha sa lungsod. Magandang gabi, Mayor Bautista. Papaano po yun? May mga pamilya pa rin daw po na nando doon sa pinangyarihan ng landslide kanina. Yeah, magandang gabi, Jessica. Totoo, marami talagang nakatira dun sa area na yun dahil that's considered to be a parang informal settlement kasi yan no? And tama rin yung sinabi ni Maki kanina na nagkaroon na ng landslide dyan before. And dineclare na yan ng danger zone. But unfortunately, unabated pa rin yung pagtatayo ng mga bahay. Not just below, pati doon sa ibabaw mismo kung saan ang galing yung lupa. No? So, I just got a message from Secretary Robredo kanina. And apparently from the study that was made by DNR, Secretary Pai mentioned that this is indeed a dangerous area. And may mga technical specs pa siyang sinabi. So, si Secretary Robredo intimated doon sa message niya na this should be talagang seriously kailangan declare na ng danger zone para mailikas na natin yung mga tao dito sa panganib na nakaabang sa kanila. Ayun na nga po kasi matagal na alam ko na predetermined naman o matagal nang na-inspeksyon yung mga ganyang danger zones na mga lugar in many municipalities nationwide. Ano po, Mayor? Pero pahirapan talaga yung pagpapaalis sa mga tao. Kaya nga lang, ang nangyayari, pag ganitong may trahedya na at may kalamidad, doon pa lang natin aaalala itong mga meron na palang ganitong anunsyo at dapat pala noon pa nangyari na pinaalis na sila, etc. etc. Yeah, lahat on hindsight. Tama po yun. Naniniwala ako dun sa observation yun na yan. In fact, dineklara na yan. Now, yung Disaster Risk Reduction and Management Act kasi was approved in 2010 naman. So now that there are more flexibility as far as the local governments are concerned, then and we do hope that the national government, as I was saying earlier, will also help the local governments, not just Quezon City, but the entire country in addressing the concerns of people or families na nakatira sa mga danger zones. Okay. Mayor, mabilis na lang po. Maraming syudad na, mga eskwelahan all over Metro Manila na nagsabing wala hong pasok bukas. Ang Quezon City kung hindi ako nagkakamali, hanggang sa mga sandaling ito, wala pa hong anunsyo. Meron ho ba kayong announcement on this? Yeah, I got the advice of siguro more or less mga 5 to 7 department heads. At ang kanilang ang consensus at napagkasundaan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council is that gawa ng ginagamit ng mga evacuation centers itong mga paaralan natin. Number 1 yun. Number 2, ang pag-ulan tonight o today, ganun din ang mangyayari bukas. Pangatlo, busy lahat ng mga tao sa pag-aasikaso sa kanila at marami pang nababaha ngayon. We've decided that sa Quezon City, wala pong pasok on all levels. No? Sa simula nung preschool, elementary, high school hanggang college po, on both public and private institutions. Wala po tayong pasok. Okay, ulitin lang po natin, Mayor, medyo importante po ito at inaabangan ng marami nating mga kababayan dito sa Quezon City. Walang pasok, all levels in both public and private schools dito po sa Quezon City. How about, Mayor, yung mga opisina po in both public and private? The Office of the President is the one to determine. Just like kanina, nung nag-announce na wala na rin pasok yung both public and private, nanggaling po ito sa Office of the President. Okay. Mayor, mabilis lang po, ilang percent ng inyong nasasakupang syudad ng Quezon City po ang sa palagay ninyo ay nasa ilalim ng kalamidad po mga sandaling ito? Mukhang marami lang, no? Pero kung talagang titignan mo, it's just the entire stretch of Araneta Avenue. Diba? So, Doña Imelda, Tatalon, Palayan, Santo Domingo. Itong stretch lang ng Araneta Avenue. Tapos may mga corners ng mga nangyayari. Like, for example, itong Fairview, kung saan yung Tuliahan River. Pagkatapos dito sa Bagong Silangan, kung nasaan yung Marikina River. So these are all isolated places. And this landslide area, Mayor, di ba? Itong Commonwealth. And we've identified this as perennial flood-prone areas. Okay. And we've been addressing these concerns
and coordinating closely with MMDA, DPWH, and DNR to address, and NHA para ma-address natin yung concerns ng mga pabahay, repropping ng rivers, at pag-identify pa ng iba pang mga areas kung saan pwedeng mag-improve ang service ng government. Okay, maraming salamat, Mayor Herbert Bautista. Magandang gabi po sa inyo. Good evening at ingat kayo dyan.